Sa kondo ay naabutan ni Ezekiel na nag-eempake ng damit si Hana. Agad niya itong pinigilan pero iwinaksin itong kaagad ang kamay niya. Lihim siyang napamura sa sarili. Nang makitang namumugto ng mga mata nito sa kakaiyak, ito ang iniiwasan kong mangyari. Kaya hindi ako naglakas ng loob na magtapat, Hana. I don't want you to leave me. Pagalit niyang sabi. This is the right thing to do, Ezekiel. Pinagtapat ko na sa tatay mo at sa ina ni Hailey. Naintindihan nilang sitwasyon ko. Why can't you understand? Understand what? Na pinagsabay mo kami? Hailey is sick, for Pete's sake, Ezekiel. Hindi ko ginusto na magkasakit siya, Hana. But that doesn't mean I have to stop living because she's sick. I told you, wala kaming relasyon. Pinakilala kita sa pamilya ko, something that I never did with Hailey or with any woman. Hindi ba mahalaga sa'yo yun? Tumigil ito sa pag-eempake at sinara ang maleta. Napaupo ito sa kama at nagsimulang maglandas muli ang mga luha. Hindi ko hiningi ang lahat ng yon, Ezekiel. I was clear to you from the start. I want honesty from you and give you the chance to leave me. Because that's exactly what you are doing now, Hana. To give myself a chance to leave or to stay. Pagtatama ni Hana. Sa ginawa mo ikaw na nagdesisyon para sa sarili ko. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko pinagsisisihan na inilihim ko sa iyo ang totoo. You are the best thing that happened in my life. And being with you are the happiest days of my life. If I have to do it again, I would. Hindi kita niloko, Hana. I never love anyone. Isang mahabang katahimikan ang sumunod na mga sandali. Walang tigilang pagtulo. Nang luha nito tinayaan itong makita niya ang lahat ng iyon. Gusto ni Ezekiel itong yakapin pero alam niyang hindi yon ang gusto ni Hana ngayon. Kailangan ko na munang mag-isip, wika ni Hana. Nang buhatin niya ang maleta noon ay kaagad siyang nagsalita. Kung gusto mong mapag-isa, aalis ako dito. Pero dito ka lang, Hana. Hindi ka aalis sa bahay na ito. Tapos ng lahat ng exams, Ezekiel. Uwi na muna ako kay Lola para makapag-isip. You are not living here. And you are not leaving me. Mahinahon niyang wika pero hindi na mawala sa puso ang pangamba. Hindi mo ba ulit ako bibigyan ng tsansang magdesisyon para sa sarili ko? Why? Don't you love me? Naiiwan mo na lang ako kaagad? Your family needs you. Silang pagtuunan mo ng pansin. Napahugot si Ezekiel ng malalim na hininga bago umupo sa kama na tila naupo sa mga tuhod. Ang kaisipang iiwanan siya ni Hana ay nagpapahina sa sistema niya. I could easily turn my back at Hailey and Nathan. I am willing to have a DNA test to prove that Nathan wasn't mine. Pero hindi ko na kailangan gawin dahil wala namang ibang tutulong kay Hailey kung hindi ako. Na kung bakit niya sa akin pinaakong bata hindi ko alam. Kukwestiyonin ko pa ba yon hanggang may taning na ang buhay niya? Hindi to sumagot at nakatingin lang sa kawalan. Tumayo siya para bigyan to ng pagkakataong mapag-isa na makita niyang tila may nararamdaman tong masakit sa tiyan. Are you okay? Lumapit siya dito nang makitang humawak, lalo itong nahihirapan. Anong nangyayari? Iwanan mo na ako, Ezekiel. Pagalit nitong wika. Tumayo ito pero napaupong muli. Anong nararamdaman mo? Nag-aalala si Ezekiel na tanong pero winawak ni Hana ang kamay niya sa tuwing lalapit siya dito. For Pete's sake, Hana, tell me what's happening. Pagalit niyang wika dito. Sumasakit ang puson ko. Wika nito na namimilipit na sa sakit. There's blood, Ezekiel. Wika nito nang makitang may dumadali na dugo sa hita nito. Nagsimula siyang magpanik. Oh my God! Agad niya itong binuhat nilabas sa condo unit nito. Hang on, sweetheart. Dadaling kita sa ospital. Tinulungan sila ng admin ng condo para maitakbo siya, si Hana sa ospital. Pagdating doon ay wala nang malay ang kasintahan. Marahil dahil sa sakit o sa takot dahil sa dami ng dugong umaagos mula dito. Umahon ng kaba at takot sa dibdib niya. Agad naman tong sinuri ng mga doktor. Makalipas ang kalahating oras ay pinuntahan siya ng isa sa mga doktor na sumuri dito. Your wife was pregnant, Mr. Albano. Pero sa kasamang palad, hindi na nailigtas ang bata. Nangyayari naman ito madalas sa first trimester lalo kapag hindi alam ng misis niyo na buntis siya. Maaring sadyang mahina ang kabit ng bata kaya ito nalaglag. Nanlumos sa Ezekiel sa narinig. They lost their child and it was his fault. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ni Hana sa pagkakataong ito.
Kamusta ho ang misis ko? Sa ngayon ay kailangan namin siyang i-monitor dahil wala pa siyang malay though vital signs are okay. May mga ibinigay na akong gamot sa mga nurse pero hindi na siya kailangan pang operahan. Babalik ako mamaya kapag nagising na siya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Hana at hinaplos ang mukha nito. Hindi niya napigilan ang pagluha. Ngayon niya napagtanto ang pagkakamali niya. Ang kaduwagan niya ang dahilan kaya nawala ang dapat ay anak nila. Hindi rin niya alam kung kaya niyang patawarin ang sarili. Naghintay siya ng 1 oras bago ito nagising. Hindi niya kayang tignan ito sa mata at kahit ito'y agad iniwas ang mukha sa kanya. Ang kanina pang batong tila nakadagan sa dibdib niya ay lalong bumigat. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ito sumagot. Bagkus ay nagsimula na maglandas muli ang mga luha sa mga mata ni Hana. Hindi ni Ezekiel mabilang kung ilang ulit niya itong sinaktan sa loob lang ng ilang oras. Sa loob ng pananatili nito sa ospital ay hindi na siya nito kinausap. Wala siyang nagawa kung hindi tanggapin ang pader na inilagay nito sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang 2 araw ay pinalabas na sila ng doktor at inihatid niya ito sa kondo. Uuwi ako ng Ilocos, Ezekiel. Hindi mo na ako mapipigilan pa sa pagkakataong ito. Wika ni Hana pagpasok nila sa silid. Napatingala siya para pigilan ang luha. Have I not loved you enough? Mapait ng tanong. Hindi ko kini-question ang pagmamahal mo, Ezekiel. Pero dahil pinanindigan mo si Hailey at ang anak niyo, hindi ako nararapat na nandito. Don't give half of yourself to someone and the other half to another. Kinuha nitong malat at nilapag sa sulok ng silid. Magpapahinga lang ako ngayong araw. Bukas ako aalis. Are you asking for your freedom? Halos pabulong ni Ezekiel na tanong. Yes. Tuluyan ang nalaglag ang luhang kanina pa ni Ezekiel pinipigilan. Alam niyang kahit lumuhod pa siya sa harap nito hindi na magbabagong damdamin nito. Agad siyang lumabas ng silid at pabagsak na sinara ang pinto. She hates him now and he hates himself even more. Walang ginawa si Hana maghapon kung hindi ang umiyak ng umiyak. Kinabukasan ay umalis na siya ng kondo at umuwi ng Ilocos. Sa biyahe ay tinawagan niya si Faith at nakipagkita dito. Kailangan niya na mahihingahan dahil pagod ng dibdib niya sa pag-iyak. Sa kabilang banda, naiintindihan ko si Ezekiel, Hana. Wika ng kaibigan nang dalhin siya nito sa bahay nila at doon muna pinatuloy. Hindi niya kayang umuwi sa lola niya nang mugto ang mga mata. He lied to me at pinaniwala niya ako sa lahat ng kasinungalingan niya. May sakit si Hailey. Paano niya nagawa yun? Marahil ay wala naman siyang pagmamahal sa kapatid mo kung totoo ang pagkakakwento mo sa akin. Pero tama ka, mali pa rin ang ginawa niya dahil kataksilan pa rin yung maituturing. Hindi ko alam kung anong dapat kong paniwalaan, Faith. Ang pinakamasakit ay ang nawalang anak ko dahil sa sakit na dinulot ng pagkakatuklas ko sa relasyon nila. Anong plano mo ngayon? Mapait siyang ngumiti sa kaumiling. Hindi ko pa alam, masakit pa sa akin ang lahat. Gusto kong lumayo, yung malayong-malayo. Give yourself a chance to heal first. Nandito lang kami ni Ate Mia para sa'yo. Kung gusto mong bumalik sa hotel, tatanggapin ka check ni Sir Russell. No, gusto ko ng bagong environment, Faith. Kahit masakit ang dinulot ng pag-ibig ni Ezekiel ay mahal ko pa rin siya. Mahihirapan akong kalimutan siya. Makakalimutan mo rin siya, Hana. Nakapagtapos ka naman ng college, maraming opportunities na naghihintay sa'yo. Tuparin mo na lang ang mga pangarap mo. Kinabukasan pa siya umuwi sa bahay ng lola niya at kinagulat nitong pagdating niya. Pilit niyang tinago ang sakit na nararamdaman. Tapos na ho kasi ang eskwela ko, la, nakangiti ni Hana na wika. Wala naman akong ginagawa doon kaya dito na lang ako maghihintay ng araw ng graduation ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos at nakapagtapos ka ng pag-aaral, anak. Matutupad mo na rin ang mga pangarap mo. Yumakap siya rito at pilit tinago ang nagbabadyang mga luha. Nakapagtapos siya dahil sa tulong ni Ezekiel. Tama naman ito na naipakita nito kung gaano siya nito kamahal. At kung susundin niya ang puso ay mananatili siya sa tabi nito sa kabila ng pagsisinungaling nito. But Hailey needs him. Ang kapatid at ang pamangkin niya ang may karapatan sa binata. Sa kalagayan ni Hailey na halos ilang panahon nang nalalabi sa mundo, ay hindi kaya ng konsensya niyang agawan to ng pagmamahal mula sa lalaking minamahal din ito. Si Ezekiel ay alak ang pinagtutuunan ng pansin na maghapong iyon. Tinawagan niya ang admin ng kondo ni Hana at ang sabi na kaalis na ito dala ang 2 maleta. Inihagis niya ang baso na may laman pang alak sa dingding ng bahay na ikinagulat ng lahat.
He was devastated, hurt and lost. Ang kinatatakutan niyang mangyari ay nangyari na. Hannah left him wounded in the middle of the battle. Wala ka sa opisina ng ilang araw pero alak pa pinagtutuunan mo ng pansin? When did you become alcoholic? What's the matter? Lumapit ang kapatid sa kanya. I lost our baby and I lost Hannah. Anong sabi ngayon ng buhay ko, Zane? What are you talking about? Nakunan si Hannah nang malaman niyang tungkol kay Hailey. Akala ko ba'y hindi mo sasabihin kay Hannah? I didn't, pero pinaglaruan ako ng tadhana, Zane. Hannah is Hailey's stepsister and she was at the hospital days ago. Pinatawag siya ni Hailey para ibilin dito si Nathan, sakaling mawala na siya. Oh my, paano mong hindi alam na buntis si Hannah? Halos 6 weeks pa lang ang bata, kahit si Annie walang idea na buntis siya. Now I lost them both. I don't know what to say. Nasaan si Hannah ngayon? Nasa Ilocos na marahil. Gusto ko mang sundan siya doon at ipilit pa rin ang pagmamahal ko'y hindi niya natatanggapin. She hated me, Zane. If she loves you, she'll find a way to forgive you. Nagparaya na siya para sa amin ni Hailey, he said helplessly. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. I don't even know how to live without her. 2 taon halos umikot ang mundo ko sa kanya. You'll find a way, Zeke. Kung paano nabubuhay rin ako sa kabila ng hindi ko alam kung nasa na mag-ina ko. Marahan si Ezekiel na tumangot tinungo ng silid. Ibinagsak ang katawan sa kama hanggang sa makatulog dala ng kalasingan. Kinabukasan ay muli niyang dinalaw ang mag-ina niya sa ospital dahil hindi pa bumubuti ang kalagayan ni Hailey. Pilit niyang winawak siyang sakit sa dibdib sa ilang araw na hindi nakikita si Hannah, ni hindi na rin makontak ang telepono nito. Tuluyan na ni Hannah na pinutol ang anumang maari nilang magiging ugnayan at kailangan niya nang tanggapin na wala na ito sa buhay niya. Narinig niyang hinanap ni Hailey si Hannah mula sa mga magulang pero ang sabi ng mga ito'y umuwi ng probinsya dahil kailangang samahan ng lola nito sa probinsya. Pagkatapos niyang malaman ang kalagayan nito sa opisina siya tumuloy at sinubsob ang sarili sa pagtatrabaho. Si Hannah ay nagsimula na maghanap ng trabaho makalipas ang ilang araw. Habang nasa grocery store naman siya at bigla niyang nakasalubong ang dating kaklaseng si Andre. Tuwang-tuwa naman ito sa pagkakakita sa kanya. What a surprise! Akala ko'y nasa Maynila ka na, tanong nito. Pwede ka bang yayain kumain? Sige, saan ba? E di sa paborito mong ice cream house? Sagot nito. Agad naman silang sumakay ng tricycle at nagpahatid sa sinasabi nito. So, kamusta ka na? Lalo kang gumanda sa Maynila. At ikaw, bolero ka pa rin. Tumawa to ng malakas. Anong plano mo ngayon? Saan ka nag-a-apply? Tanong niya rito. Pupunta ako ng Singapore. Nandun kasi si ate. May hotel na akong a-applyan doon. Baka gusto mong itry. Talaga? I'm not sure. Wala pa talaga akong plano kung saan mag-a-apply. Sumama ka na lang sa akin then you decide from there. Alam ko namang gusto mong makapunta sa ibang bansa dati pa. Oo nga maganda nga siguro kung makapag-abroad habang maaga pa. Next week ng flight ko, sabihan mo ko agad ha, kahit sponsor ko ng ticket mo. Hindi ka pa rin nagbabago, Andre. Galante ka pa rin. But I can afford the ticket. Ang kailangan ko na lang ay matitirhan pa samantala. May kaya ang pamilya ni Andre kahit lagi siya nitong nililibre nung magkaklase pa sila dito sa Ilocos. Does it mean yes? Sasama ka na? Walang masama kung susubukan ko, sagot ni Hannah. Sa kaibuturan ng puso niya ay ayaw niyang umalis, but she needed time to heal. Kapag nandito siya at magmumukmuk, ay lalo lang siyang kakainin ng pananabik kay Ezekiel. Nalungkot naman ang lola niya nang ipaalam niya ang desisyong magpunta ng Singapore at doon magtrabaho. Napakalayo nun anak, sigurado ka bang kaya mong mamuhay doon na mag-isa? Opo naman la, parang Manila lang naman po yun, matatawagan pa rin naman kitang madalas. Pipilitin ko ding makauwi pagkatapos ng 1 taon. Kung yun ang pasya mo anak, basta parati kang mag-iingat at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kayo din ho, huwag na kayong masyadong nagpapagod dahil magpapadala ko buwan-buwan ng panggastos dito. Huwag na ho kayong magtanim, ipaubayan nyo na lang kina tita ang gulayan. Yun lang naman ang libangan ko. Kailangan ko ng exercise para hindi ako manghina. Pagtutol naman ito. Sige ho, pero bibigyan ko kayo ng kasama nyo dito sa bahay para sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Siguro naman pwede na yun. Pumayag naman ang matanda kaya't napanatag na siya. Kung aalis siya sa susunod na linggo ay matatagalan silang magkitang muli. Pero kailangan niya yon para tuluyan niyang makalimutan ang sakit.
Ilang araw ng flight nila ni Andre ay pinuntahan niya ang mga dating kasamahan sa Luxant Hotel. Nagulat naman sila sa naging desisyon niya. Hindi ka ba nabibigla? Malayo ang Singapore, Hana. Wika ni Mia na nalungkot sa pagpapaalam niya. Hindi ka pa nga nagtatagal dito, aalis ka na ulit. Mahirap din naman sa akin to pero kailangan kong lumayo ate. Mabilis lang naman ang panahon, ilang panahon lang nandito na ulit ako. Nagpunta nga ako ng Maynila nang hindi natin namalayan ng mga araw, hindi ba? Ikaw ang bahala, sigurado ka bang okay kang si Andre ang kasama mo? Oo naman, mabait si Andre at ang pamilya niya. Huwag niyo akong alalahanin, tatawag na ako madalas sa inyo ngayon. Hindi ko nagawa nung nasa Maynila ako. Kasi in love ka noon, tumatawang wika ni Faith habang abala ito sa paggawa ng report na ipapasa kay Russell tuwing Lunes. Oo na, this time magiging wais na ako sa pagpili ng mamahalin. Wala namang wais pagdating sa pag-ibig, Hana. Wika ulit ni Mia. Lahat na nagmamahal ay nasasaktan. Sa tingin ko, hindi lang naman ikaw ang nasaktan sa nangyari. Hindi siya nakasagot at muling sumagi sa isip ni Ezekiel. Wala siyang balita kahit sa ama at sa kalagayan ni Hailey. Sa sarili niya winaksi ng kaisipang ibinili ng kapatid ang kapakanan ni Ethan sa kanya. May ama ito na dapat mag-alaga dito. Hindi kailangan na presensya niya dahil hindi naman sila nagkakasama ng pamangkin. Si Ezekiel ay nasa Luxant Hotel ng mga panahong iyon dahil dumalaw siya kay Russell sa anibersaryo ng kasal ng mga magulang nito na dinadaluhan niya taon-taon. Sandali lang naman siya sa bahay na kaibigan at sumaglit na sa hotel kasama nito. Nakita niyang naroon si Hana at dinalo ang mga kasamahan nito sa trabaho. Nalaman din niyang paalis ito ng bansa para magtrabaho sa Singapore kasama si Andre. He wanted to talk to her but held himself in the end. Hiningi na nitong kalayaan mula sa kanya at wala siyang magawa kung hindi ibigay yon sa dating kasintahan. Kahit pa halos ikapugto ng hininga niya. He will let her see the world and reach her dreams without him. That's the price of being an honorable man. Wika na kaibigan. I need a drink. Tinawag naman ito ang isang tauhan at nagpakuha ng beer in can. Isinandal niya likod sa bintana ng kotse saka tumanaw sa malayo. Nang dumating ang tauhan na may dalang beer ay kaagad niyang binuksan ito tuloy-tuloy na nilagok na tila isang basong tubig. Wala namang nagbago sa pakaramdam niya, naroon pa rin ang sakit. He asked for another can. Hanggang 2 lang Zeke, you'll have a long drive at hindi ka pwedeng malasing. Isang pagak na tawa ang pinakawalan niya. As if she would care if I get myself killed. Kamusta si Hailey? Not getting better. Halos tumira na siya sa ospital. Hindi ko alam kung dapat kong ipagpasalamat na bata pa si Nathan habang nangyayari to. Ayoko makita niya mga paghihirap ng ina niya. Aaminin kong hanga ako sa'yo sa paninindigan mo kay Hailey at sa bata, Zeke. Sana'y matagpuan mo pa rin ang kaligayahan mo pagkatapos ng lahat ng ito. Sinukuan mo na ba siya? Mapait ang ngiting binigay niya sa kaibigan. I will never give up on her. Gusto ko rin kayo pa rin ang magtagpo sa huli, Zeke. Nasaktan lang siya ngayon, but wound will heal in time. Kahit ako'y sasabihin kong wag mo siyang sukuan. Nang makita niyang umalis na si Hana sa hotel, ay nagpaalam na rin siya sa kaibigan. Sumakay siya sa kotse at mabilis na pinaharurot palayo sa lugar na yon. Sa mansyon ng tuloy niya at muling hinarap ang alak para mawala ang sakit sa paglayo kay Hana. Russell told him not to give up on her. Kung malapit ito'y kaya niyang gawin niyon, pero lalayo si Hana at hindi siya magugulat kung isang araw ay may iba na itong mamahalin. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.